Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng impormasyon hinggil sa iba't ibang uri ng siyensya na makatutulong sa lahat magtuturo ng detalyadong mga paksa tungkol sa siyensya upang maunawaan at maitaas ang antas ng kaalaman ng sambayanan. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discoverer. Nilalatag ang mga kalutasan sa siyensya lamang matatagpuan. Mga tuklas na pinag-aralan, ginawa, subok na at pinakinabangan. Pinoy Discoverer. Narito ang siyentista ng bayan, Engineer Pelayo June Batong Jr. Okay, magandang hapon sa lahat ng ating mga manonood sa ating show, Pinoy. Discoverer. Ako, si Engineer Pelayo Batong. Welcome po. Pwede ko yung magtanong sa pamamagitan ng ating pag-comment sa FB account natin at sa Pinoy Stream Versatile Radio at YouTube account ng BTD Radio Publication. Maaari din kayong mag-email sa akin sa jfbatong@yahoo.com o kaya pwede rin kayong mag-text sa aking personal telephone number 0906-461-6621. Ngayon hapon ay ating tatalakayin ang pinagmula ng ating nilalasap na pandemya at ganoon din po itong controversy ng tinatawag nating COVID-19 vaccine. At sa panimula, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ikwento ko sa inyo kung sino at saan nanggaling po ang problemang ito. Kung inyo pong mamarapatin, babalik ho tayo sa history ng about mga 221 years na po ngayon. At ito ay nagmula sa nang matayo ang mabuo ang United States of America. Subalit, noong 1871, ang United States of America ay nabago ng pasikreto at ito ay naging isang korporasyon. Paano naging isang korporasyon po ito? Ito po ay pinangungunahan ng tatlong bansa. Mula sa London, ang Palace of London po ay isang square mile na kung saan nakatayo ang palasyo ng United Kingdom na pinamumulaan ng isang queen o king. At ganun din po sa Vatican naman, ang Vatican City ay isang 1 square mile area, pero ito po ay hindi kasama sa bansang Italy o bansang Rome. At sa Amerika naman po, nitong 1871, nabago po ang kanilang pamumuno at naging korporasyon at ito ay nakatayo sa tinatawag natin hanggang ngayon na Washington DC, District of Columbia. 1 square mile din po ang site din po niya. Ganon din po sa London, ang tinawag nila yan na London Corporation. Yan tatlong area pong yan ay hindi kasama sa kanilang bansa. Ang Washington DC po ay parang isang foreign land na nasa United States pero hindi sila part ng government of the United States. Ganon din po ang Vatican City, hindi rin po yung kasama sa bansang Italy o kaya na Rome. At ganon din po sa palasyo ng palasyo ni Queen Elizabeth. 1 square mile din po yan, pero hindi rin po yan
kasama sa United Kingdom of England. Okay. Ang mga ang tatlong area na to sa pangunguna ng London Corporation ay pinamumunuan po ng mga tinatawag na elite. Ito po yung mga elite na sa Amerika, sila po itong Rockefeller Foundation, ito rin po yung Morgan Bank, Morgan Group of Companies. At sa London naman, ito po yung tinatawag nilang London Corporation. At sa Vatican, ito po ay pinamumunuan ng Pope. Noong 1871, ang Amerika ay nawalan ng kapangyarihan na magkaroon ng sarili nilang pananalapi. Ito ay naging control po ng tinatawag na Federal Reserve. Ang Federal Reserve po ay hindi Bangko ng Amerika. Ang Federal Reserve po ay binuo sa pamumuno ng Rothschild family. At ang Federal Reserve po ay kontrolado ng Queen ng London, tinatawag na London Corporation. Okay. So, may mga sarili pong flag yan, may sarili silang simbolo. At kung inyong mapapansin, ang US dollar po, meron tayong triangle po doon na makikita nyo na may mata. Ang ibig pong sabihin ng Latin word doon ay one word order. Ang one word order po ay isang grupo ng mga elitista na ang talagang policy nila, ang objective nila is to have a global control of the whole world. At kung paano nila gagawin ito, dito po nagpasimula ang tinatawag na conspiracy para makontrol nila ang buong mundo. Pero paano mo gagawin ito? Sa Amerika, may demokrasya. Sa Pilipinas, sa ibang bansa, lahat ay demokrasya na. Maliban sa mga bansang komunista at sa mga bansang sosyalista. So, para makontrol mo ang buong mundo, kailangan maging komunista. Communistic ang dapat na maging governance nila para ang lahat ng tao ay makontrol nila. At nang sa gayon, kung anuman ang ipag-uutos nila, susunod lang ang populasyon sa anumang gusto nilang mangyari. Ngayon, ang Amerika, ang siyang nagpamuno ng tinatawag na demokrasya sa buong mundo. Ang komunista naman, na naimbento itong sistemang ito noong First World War, nung bumagsak po ang kaharian ng Tsar na Russia. Ito po ay pinamunuan ng mga Bolsheviks at itinaguyod itong Marxism at Leninism, tawag yata nila nung araw dyan sa forma ng gobyernong yan. Ito ay sosyalistang gobyerno na ginaya ng ibang bansa katulad ng China na siyang namuno sa mga bansang komunista. Sila ang unang gumamit ng tinatawag na communist form of government. Pero noong Second World War, nahirapan sila na implement ito dahil sa paglakas ng Germany. Si Hitler nung mga panahon na yon is against communism. Si Hitler ay isang pasista at dictator na leader at hindi niya in-embrace ang tinatawag na communist government. So naging kaaway niya ang Russia. Ang China noong mga panahon na yun ay wala pa sa poder ng power. At ito namang Amerika ay nagsama-sama sila together with Russia to put down Germany. So napagtagumpayan nila. Ngayon, we fast forward tayo sa history. Itong mga elitista, tuloy pa rin yung programa nila na makontrol ang buong mundo.
So unti-unti, hinayaan nilang lumaki ang Amerika at ganun din ang Russia. Lumaki sila bilang isang sosyalistang bansa. At ang Red China noong mga panahon na yon is a closed country. They embrace communism. So, yan tatlong bansang malalaki na yan, ay nagpatuloy yan. Subalit, underneath district countries, meron tinatawag na elitist group. Ito yung one world order na hindi natin nakikita sa surface. Nag-ooperate ito, sila ang nag-promote na economy, sila ang tumutulong sa isa't isa para mapaunlad nila ang kanilang bansa. Here comes yung talagang intention ng mga elitista. Merong isang grupo na binuo sa Europe at ito ay pinangungunahan ng mga elitistang pamilya na pinangungunahan ng tinatawag nating the House of Rothschild. Ang Rothschild family, sila ang nag-imbento ng tinatawag nating banking system. Pero sa banking system na ito, ang pera ay ginawa nilang parang guarantee lamang. Maglalabas sila ng isang bill, pero ito ay lumalabas na isang utang. Ang pera mo, walang halaga yan, pero i-recognize ng banking system na pwedeng pamalit at hindi mong gamitin ito na pambili ng gamot, pambili ng bahay, pambili ng mga materyales, pambili ng pagkain, etc. etc. Pero actually, these are all fiat money at wala talagang halaga. Kumbaga sa parang katulad ng Bitcoin natin ngayon na lahat ng kahalagahan niyan ay virtual lamang. Meaning to say, wala yang equivalent to commodity para pantayan yung inimprenta mong pera. Pero noong mga panahon na yon, nagkaroon ng pag-uusap ang World Bank at saka IMF na ang gamitin na pag-imprenta ng pera ay sa alang-alang ang halaga ng ginto. Ang nangyari dito, the exchange of currency will be based on the amount of gold that each country has in its depository bank. So may mga bansa ngayon na kinilala o nagtayo ng sarili nilang central bank. At yung central bank nila, naglagay sila ng mga ginto, nag-imbak sila roon. At kung ano ang halaga ng ginto nila, yun ang karapatan nilang i-imprentang pera. However, sa Amerika at sa London, hindi nila ganong sinunod ito. Kung ano ang currency exchange rate ng Federal Reserve, yun ang sinunod nila. Kaya nga ang London, tuloy-tuloy ang pagpapautang sa Amerika. Lahat ng Federal Reserve, yung dollar na iniimprenta ng Amerika, ay sang-ayon sa ipinapautang ng London Corporation. So, ganun ang nangyari hanggang sa nagkaroon na ng bubble. Ang Federal Reserve nag-imprenta ng pera na wala na hayos halaga, tumaas ang interest nila dahil ito ay isang utang na nanggagaling sa London Corporation. Ang London Corporation ang kumukontrol sa reserve ng kanilang yaman. Kaya nga ang Amerika, umabot na ng trillions of dollars ang kanilang utang at tuloy-tuloy yan. Natigil lamang yan nito magkaroon ng dalawang global reset na tinatawag. Ang isang global reserve ay ginawa ng mga elitista sa Davos. Okay, ang Davos na yan po yung pagpupulong ng lahat ng mga kumukontrol na economy ng bawat bansa. 170 countries are members of this group. Subalit, ito namang si Donald Trump, itong time ni Donald Trump, nagkaroon din sila ng tinatawag na global reset. Pero ang global reset nila is based on the value of gold. So bumalik sila sa gold standard para mawala ang Federal Reserve. Na napagtagumpayan naman ni President Trump. However,
dahil sa natalo siya sa eleksyon, lumalabas na natalo siya sa eleksyon dahil hindi ni-recognize yung mga pandarayang nirereklamo nila. So, yung global reset ng Davos, yun ngayon ang ini-implement nitong administration ni Biden. Subalit, mukhang walang pumapansin dito. Ano? Yung ibang bansa ayaw maniwala sa kanya, yung ibang bansa ayaw sundin yung global reset na ginagawa ng Davos. At ang global reset naman na in-implement ni Donald Trump, ito yung global reset na kinabibilangan ng pagre-release ng tinatawag na GISARA at CISARA. Ang GISARA at CISARA, ito yung Economic Recovery Program na pangungunahan ng Amerika para sa buong mundo. So, ini-implementan nila ngayon kung kaya nga nagkaroon din ng reset ng tinatawag na System of Exchange of Money. Hindi magtatagal itong SWIFT na tinatawag nating ginagamit ng iba't ibang bansa at iba't ibang bangko sa pag-exchange ng currency ay mawawala. At ito ay papalitan sa pamamagitan ng quantum financial computer. Itong QFS na ito ay walang pinag-iwan dito sa lumabas na cryptocurrency at saka itong anong tawag dito sa Bitcoin na pwede kang mag-transfer ng pera sa bangko nang wala nang kahirap-hirap, meaning to say kung ang purpose ng pera mo ay para sa pag-develop o improvement ng iyong bansa, pwede ka magpasok ng pera basta doon mo lamang gagamitin. Hindi katulad ng SWIFT system na kapag nagpasok ka ng pera, marami kang dadaanan na mga bureaucratic procedures bago mo may pasok ang pera mo. Yan ang kadahilanan kung bakit maraming third world country katulad ng Africa at tayo rin kinoconsider na third world country. Why? Because ang resources natin ay na-control ng mga elitista. Sa Africa na lamang, lahat ng mga natural resources nila na minina ng mga elitista na ilabas sa kanilang bansa, pero yung pagbabalik ng halaga ng kanilang minerals ay hindi nangyari. Kaya they remain poor until now. While dito sa quantum financial system, kung ano ang inilabas, yun ang babayaran mo bilang isang minero na kumuha ng kanilang mineral, babayaran mo ng fair yan at papasok dun sa bansang yun yung halaga ng mineral na in-extract mo at yun ang magagamit nila sa kanilang development. Unlike sa ngayon na kung ano yung mineral na inilabas, kontrolado nung nagmina na dayuhan ang presyo at ang lahat ng procedure ng pagbabalik ng pera. Kaya nga the poor countries with rich mineral resources remains poor dahil na-dominate ito ng mga procedures na ginawa nitong mga banyaga na siya nag-extract ng mga minerals nila. Ganon din ang nangyari dito sa Pilipinas, ganon din ang nangyari sa mga third world countries, especially in Africa. So ngayon, dito sa global reset na mangyayari, magiging fair ang exchange of resources, magiging fair ang exchange of monetary system, at mawawala na yung bureaucratic procedure na bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Mawawala na rin yung tinatawag natin na money laundering. Ang money laundering kasi, kaya nangyayari yan, dahil I'll give you an example in Europe, for example. They have a very good economic system. Malaki ang kinita ng kanilang mga korporasyon, malaki ang development nila. Pero yung mga industrialists sa kanila, wala na silang mapaglagyan ng projects dahil maunlad ng bansa nila eh.
Pero kahit na marami na silang pera, hindi na nila magastos dun sa sarili nilang bansa dahil sobra-sobra na nga eh. Lahat na ng isipin mong proyekto para sa uunlad ng kanilang bansa, nagawa na nila. So they have to bring out their money and bring it to a country wherein there are more projects to be done for them to develop. However, yung pagpapasok nila ng kanilang kaperahan para gamitin sa proyekto sa labas ng kanilang bansa, yan ay nasasakal ng SWIFT system of transfer of money. Na kapag nagkamali sila, pwede silang magkaroon ng criminal case na tinatawag na money laundering. At ganun din sa bansa natin, ang bansa natin at ang mga other third world country, nilimitahan yan ng mga elitista na they can only accept certain amount of financial support coming from other countries. At ang financial support na yan na pumapasok sa mga third world country comes in the form of loan. Ang masakit po niyan, ang perang ito na kinita nitong mga elitista ay nanggaling doon sa bansang yun sa pag-extract ng mga minerals nila. Pero kapag sila nangailangan ng financial support para sa development ng kanilang bansa, kailangan umutang pa sila sa Central Financial Institution, which is the IMF or kaya ang World Bank. Yun ang masaklap ngayon dito. So with the QFS, mababago na ho yan. Because with the QFS, kung ano yung in-extract na mineral sa inyo, yun ang pwede ninyong makuha under the Nesara-Gesara law na pinirmahan ni Donald Trump nung nakaraang taon. Actually ito, napirmahan unang-una ni Bill Clinton bago matapos ang kanyang termino. Subalit yung pumalit sa kanya na si Barack Obama, hindi in-implement ito. Kaya nga nitong time ni Trump, siya ang nag-implement ito at ni-recognize niya ang Nesara and Gesara. Ang Nesara and Gesara, yung pong Nesara, yan yung po yung ayuda na ibibigay sa mga bansa. Yan po yung napag-usapan ng World Bank na magiging sharing ng lahat ng bansa equally according to the resources. Kaya nga marami nagsasabi kahit na nung mangyari ang 9/11 sa Amerika, nung in-interview si President Bush, casually may nagtanong sa kanya, who is the richest country in the world? Agad-agad niyang sinabi na ang Pilipinas daw ang richest country in the world. Bakit niya nasabi yan? Sapagkat sa totoo lang po, ang unrecorded amount of gold reserve that we have na hindi nakatala sa global list of gold reserve ay nasa Pilipinas. Kung titignan nyo yung statistic ngayon, ang Amerika ang may pinakamalaking gold reserve. Pumapangalawa ang Germany. Pumapangatlo ang Canada, pang-apat ang Russia, China. Ang Pilipinas, pang-16 lang tayo. Bakit nagkaganon? Kasi may mga ginto nga tayo, pero hindi nakalista yan sa reserve, sa global reserve ng World Bank o kaya ng IMF. Bakit nagkaganon? Sapagkat ang gold reserve natin ay nakapangalan sa ilang individual o private Filipino names. At yan po ay nakatago because of some controversies na hindi natin pwedeng i-discuss po ngayon. Ngayon, balik po tayo dito sa pangyayari na nararanasan natin pandemya ngayon. Itong pandemyang nangyari sa ngayon, kung ikukumpara sa mga nakaraang pandemya na nangyari noong sa Europe katulad ng smallpox, ng cholera, Spanish flu, etc. Itong sa ngayon, kaya nila sinasabing hindi makatotohanan sapagkat malaki ang pruweba na ito ay sinadya. Ito ay hindi natural phenomena.
Kasi ito ay kasama sa matagal ng pagtatangka ng mga elitist o tinatawag nating kabal to depopulate the world. Ano ibig sabihin ng depopulate the world? Sa ngayon, meron tayong kulang-kulang ng 3 billion population throughout the world. At ayon dito sa mga elitistang ito, sobra-sobra na ang ating populasyon. Pero contrary po ito sa kanilang paniniwala. Sapagkat kung tayo'y naniniwala sa ating Creator, ang Creator natin, sabi nga noon sa Biblia is, go forth and multiply. So, ibig sabihin, you go forth, magparami tayo, magpakasaya. So, alam ng Diyos, dumami man tayo, meron siyang nakalaan na paraan diyan na dapat natin madiskubre para hindi tayo magkaroon ng kahirapan sa pagkain, kahirapan sa shelter, kahirapan sa pamumuhay. Kung pantay lang ang pagkilos ng tao. Kaya nga yung intention nila to depopulate the world is parang ang tingin nila sa sarili nila, sila na lang ang taong mabubuhay sa mundo, kaya ang karamihan dapat mawala. So sinimulan nila yan sa pamamagitan ng pag-i-introduce ng mga synthetic chemicals sa ating mga pagkain. At sinimulan din nila yan sa paggawa ng mga fertilizer na gagamitin natin sa ating mga farm, sa pagpuproduce ng mga aquatic products, pagpuproduce ng mga farm products at saka fowls, pati yung mga pataba na pinapakain sa mga hayop na ating kinakain. Pero hindi natin napupunayan. Sa Amerika, merong isang kumpanya riyan na kung tawagin ay Monsanto. Yan ang nagpasimula nitong pag-alter ng genome ng mga puno, ng vegetation, at ganun din sa hayop. Ang hayop nga, kinoklone pa nga nila yan, at meron silang pamamaraan na ini-inject yan para madaling dumami. Ganun din po sa fowl, katulad ng itlog ng manok. Halos artificial na lumalabas na itlog ng manok. Wala nang kinakailangang pagniniig ng mga hayop, kundi injectionan mo lang o pakakainin mo lang ng laying mass, mangingitlog na yan. Kaya nga ang mga itlog na yan ay hindi natin po pwedeng i-hatch para makaproduce ng another manok. Ito ay limitado lamang sa pangingitlog. At ang produktong ito ay nakakasira sa ating natural health, sa totoo lang. At nagkaroon din ng advances sa komunikasyon, sa energy, advances sa pag-extract ng fossil fuel, na ang naging byproduct po niyan nakakasama sa kalusugan ng tao. Okay, umadvance na tayo ng tuloy-tuloy. Yung ginagawa nilang mga pagbabago sa farm, pagbabago sa pagre-raise ng mga baboy, baka, kambing, at etc. Ang mga pinakakain dyan, ang mga vitamins na binibigay dyan, ay pumapasok sa kanilang katawan, at yan naman ang ating kinakain at naapektahan ang aking pangangatawan. Kaya nga't mapupunan ninyo, nitong pumasok na tayo dito sa 19th century, na uso na po yung mga sakit na katulad ng cancer, mga sakit na dati naman ay hindi nangyayari. Yung mga Alzheimer's na yan, dementia, ngayon lang natin nararanasan yan. Itong cancer, ngayon lang din natin nararanasan yan. At kaya naman, nang lumabas ang mga sakit na yan, ito naman mga big pharma ay nag-develop na rin ng mga gamot o mga remedies para yan ay matuusan, para yan ay matanggal.
tulad ng cancer, halimbawa, sa cancer, ang unang-unang solusyon na kanilang na-develop dyan ay yung tinatawag na chemotherapy. So what is a chemotherapy? Noong araw, ang chemotherapy, dinefine ko yan as a poison. Kasi may metal ho yan na nakahalo. Na of course, hindi nila recognize yan. Ang kagandahan ng chemotherapy nung una, nung hindi pa natin ini-examine ng gusto yan, talaga namang natatanggal ang cancer. Ang problema, bago makarating dun sa pandemyang cancer na nasa katawan mo, kahit na yung mga good cells na tinatamaan, na dinadaanan, ay nasisira din. Yan ang nagiging problema nung gamot na yan. At ang gamot na yan is so successful that it earns $24 billion annually sa Amerika, sa Europa, at kahit dito sa ating bansa. Okay. Ang sumunod na lumabas na mga sakit na naobserbahan natin sa buong mundo ay yung tinatawag na too much consumption of sugar. Itong diabetic. Itong diabetes, kaya lumabas ho yan because of the processed food. Yung mga processed food na kinakain natin, yan po ang nagiging cause ng iba't ibang sakit natin kasama na ang diabetes yan. Na kung tawagin natin, actually, that's a pandemic. Kasi kung ire-record natin na namamatay sa diabetes, mga naghihirap dyan, mas marami pang namatay dyan kumpara dito sa mortality ng COVID-19 ngayon. Yung mga namamatay sa heart attack, sa iba't ibang sakit, mas marami pa yan. Actually, kung kukumpara mo dito sa tinatawag na COVID pandemic natin ngayon. Ngayon, mapunta naman tayo dito sa nararanasan natin na pandemic ngayon. Itong pandemic, kaya natin sinasabi, at kaya rin namin sinasabi na ito ay parang kumbaga sa ay ginawa para magkaroon ng fear factor sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasama nila rito ang mga big pharma at ganun din ang media. Ang media ang number one na nakatulong sa kanila upang katakutan itong pandemic na ito. Kung inyo mapupuna, nung unang lumabas yan sa Wuhan, makikita mo na yung mga sinasabi nila na nagkaroon ng COVID, natutumba kusa sa mga kalye, natutumba sa kung saan man. Nung unang lumabas yan, nung March 2019, ang lahat ng nakikita mong tinamaan ng COVID, naging biktima ng COVID, bigla na lang natutumba sa kalye. Pero ang obserbahan po natin, lahat ng mga natumbang yan, wala man lang pumutok ang muka o nasugatan sa kanilang pagtumba. At kung i-playback mo ngayon yan, itatayo mo, makikita mo na talagang sinadya na tumutumba yung mga biktima na yun. At ang media ang nagpakalat niyan. Ang ipagtataka mo, para itong 9/11. Yung 9/11, magugulat ka, nakafocus na lahat ng camera doon sa Trade World Center. Wala pa naman yung eroplano. So, parang anong tawag doon? Para itong drama na alam mo na kung ano yung inaasahan mo. Hindi siya sorpresa kumbaga sa pinanunood mo. Ganon din itong pandemic. Magtataka ka kung paano nangyari na yung camera ng newsman nakafocus doon sa mama na ang tagal na nakatayo doon sa may security post sa China and then bigla na lang matutumba. At saka paano naman nalaman nung cameraman na yung naglalakad na Chinese, bigla na lang matutumba. Sabi nga namin, napakagaling naman ng cameraman at parang alam niya kung sino yung matutumba na merong COVID-19 infection. Kaya nga, kung inyong susubaybayan, parang katakataka na na-anticipate ng mga cameramen yung mga
biktima ng COVID. Ang sumunod na lumabas sa video ay yung nagkakagulo dun sa hospital, mga hospital sa Wuhan, na halos lahat nagpapanik dahil lahat sila halos ay may sakit na COVID. Kaya ang buong mundo, nung makita yan, lahat natakot lahat. Pero kung a-analyzein mo, ang Wuhan, for example, ang Wuhan, China, ay isang maunlad na probinsya sa China. At sa aming pananaliksik, napag-alaman namin na sa Wuhan, sila yung unang-unang naglagay ng 5G. Yung 5G technology na tinatawag na bibilis ng 1,000 times ang speed ng iyong internet. Sa Wuhan po yan. Walang ibang probinsya sa China ang meron pang 5G kundi Wuhan lang at the same time. At kung iyong babalikan naman kung paano natayo ang Wuhan, makikita mo na ang Wuhan pala, ang nagtayo dyan ay mga Big Pharma. Ang nag-funding din dyan, Big Pharma. Okay. Halos walang kinalaman ang mga Chinese dyan. Ngayon, kung titignan mo naman itong COVID na pinag-aaralan nila doon sa laboratory sa Wuhan, level 4 po ang protection na ino-observe nila riyan. Meaning to say, ng level 4, talagang walang kaparaanan para lumabas yung kinukulture nilang virus na yan. Walang kaparaanan para lumabas yan. Except kung sinadyang inilabas yan sa publiko para mapunta sa tao. So, kung titignan mo, parang sinadya. Although nung panimula, nilabas nila riyan, ang sabi nila nanggaling sa isang palengke sa Wuhan na kung saan nakakabili ng mga hayop na kinakain. Diyan sa palengke niya, makakabili ka rin ng aso para kainin, makakabili ka ng paniki para kainin. In fact, nang napunta rin ako dyan din ako nakakain ng scorpio. Meron din sila riyan. May scorpio, sinasawsaw namin sa whiskey bago namin isubo. At talaga naman magaling din naman talaga. At nung maranasan ko yung scorpio na yan, parang sumigla ang katawan ko. So lahat yung mga exotic food, matatagpo nyo doon sa palengking yun. At ang sinabi ng China noon, yun daw COVID ay nanggaling doon sa paniki, yung VAT, na itinitinda doon sa palengking yun. Pero parang walang katotohanan po yan. Sa totoo lang, itong COVID na to na sinasabi nilang virus is, sabi namin is man-made. Itong virus na to ay dinevelop to become a weapon for warfare. Sinadya po ito. At para magpagtagumpayan nila ito ay isang lipid na kaya nakakapasok at nagiging successful sa pag-atake sa katawan ng tao because of the help of radiation. Ang virus na ito, kung titignan ko itong note ko, isang lipid ito na sa tulong po ng radiation exposure ay pumapasok sa katawan ng tao. At sa pagpasok niya sa katawan ng tao ay inaatake niya unang-una yung lungs natin. Kaya nga tayo nahihirapan sa paghinga and so forth and so on. Pero nung suruin pa natin ito ng konti, napag-alaman ng Italy at saka ng laboratory sa Russia na hindi naman pala ito virus. Bakit mo masasabing hindi virus? Ang World Health Organization kasi, nung maging pandemic itong COVID, ang protocol na sinasabi nila sa mga hospital, bawat biktima that will pass out o namatay, kailangan i-cremate. Kaya nga po, kahit dito sa atin, nakakasaklap, mahal mo sa buhay, pinasok mo sa hospital, at after 1 week, ibabalik sa iyo yung mahal mo sa buhay, nakalagay na sa urn. Abo na lang siya. Kasi automatic kinikremate. Yan ang protocol ng World Organization.
Pero sa Italy, nung nagkaroon sila ng pandemic ng COVID na naging uncontrollable sa kanila dahil halos more than 500 a day ang naapektahan, napagkasunduan nila na huwag sundin ang protocol ng World Health Organization. So inautopsy nila yung kanilang mga COVID victims. Ang nakita nila rito ay may blood clot ang lahat ng yung arteries and veins ng biktima. So anong ibig sabihin nito ng blood clot? Yung virus daw, ang nangyari, nung pumasok sa katawan ng tao, naging malapot ang dugo niya, kaya nga't ang dugo nila ay hindi makausad sa katawan ng tao. Ngayon, anong ibig sabihin niya kapag hindi nag-flow sa katawan ng tao? Lahat ng organs natin ay magkakaroon ng lack of oxygen. Kaya nga yung biktima nangingitim, kahit na i-intubate nila yan, lagyan nila ventilator, hindi makasurvive kasi ventilator will not help them. Ang ventilator, i-force mo lang yung hangin doon sa lungs niya para siya makahinga. Pero hindi yun ang solution doon dahil kailangan yung blood cells natin ang mag-distribute ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Pero kung namumuo yung mga dugo, nagkaklat, hindi maka-flow, kahit nalagyan mo i-force mo ng hangin yung kanyang lungs, talaga hindi makakasurvive yan. Okay. So, yun ang findings ng Italy. After 3 months, naghinala rin ang mga Russian doctors and scientists. Kaya, hinimay din nila yung kanilang COVID victims. So, hinimay nila at ang nakita nila, kapareho na nakita ng mga Italian doctors na mayroong blood clotting. So, sabi nila, if this is the case of a bacterium that has developed inside the body. Pero ang bacterium can only be exposed through the help of the presence of radiation in human body. So saan niya makukuha naman yan itong radiation exposure? Ito na po yung 5G. Ang 5G, kaya nga sa Wuhan na i-impose nila, na i-launch nila itong man-made virus nito, kung virus man ang tawag nila, because of the presence of too much radiation dahil sa meron na silang 5G technology ron. Okay. Hindi ko pang banggitin ang participation ng 5G technology. Ang 5G technology kasi, under the ITU rule, it's using from 5.2 to 6 up to 6.9 gigahertz. Yan ang signaling system na ginagamit ng 5G technology. Ang 5G technology, under ITU rule, ginagamit lang yan sa biowarfare. Sa warfare lang po ginagamit yung signaling system na yan. Kaya nga dapat hanggang 4G lang tayo. Hanggang 4.8 lang tayo. Pero pag tumuntong ka na ng 5 up to 6, up to 7.1 or 7.2, kuwan na yan. Weapon na po yan. Nakakamatay na ng tao yan. Kaya nga sa Amerika, mapupunan ninyo, sa state of Arizona lang sila naglagay na muna ng 5G technology at inoobserbahan pa rin nila dahil sa radiation exposure na ilalabas niya. Kapag meron ka kasing 5G antenna na malapit sa inyo, ang radiation exposure mo ay umaabot ng up to 1,000 or more millirem sa iyong katawan. Ang katawan natin, ang pwede lang nating ma-absorb na radiation daily is a maximum of 500 millirem. And that is very healthy. Pero pag above that, nakakasira na sa health natin kapag more than 500 millirem daily ang na-absorb ng ating katawan. So sa tulong ng radiation, itong tinatawag na bacterium na to, hindi na po ito virus, ang tinatawag na bacterium na to ay nakakakos ng inflammation o ang tinatawag na hypoxia. At yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng blood clot
sa loob ng katawan natin. So pagka may blood clot, hindi makadaloy ang ating dugo, walang distribution of oxygen sa ating pangangatawan. Walang oxygen na makakarating sa lungs natin, sa liver natin, sa kidney natin, at sa lahat. So kung walang oxygen na makakarating dyan, wala ring makakalabas na toxin. Kasi ang katawan ng tao, tayo, nagpo-produce tayo ng toxin daily. So bawat kinakain natin, may nutrients na nakukuha rin, pero yung byproduct niyan, yung katulad ng dumi natin, stool natin, yan ang mga tinatawag na toxin na inilalabas natin, ang iba niyan nilalabas natin sa hininga natin. Yun yung ine-exhale natin in the form of carbon dioxide. Kaya nga po pati itong mask, itong paglalagay natin ng saplot sa ating bunganga at sa ating hininga, nakakasira din po yan sa health natin. Kasi yung in-exhale natin na may halong toxin na nanggaling sa katawan natin, yun din ang ipinabalik natin sa ating katawan. So hindi po healthy yan. Para sa amin kasi, sa aming society, napaka-inhuman po niyan. In fact, kung matatandaan nyo, nung First World War, ang isa sa mga pahirap o torture na ginagamit ay yung paglalagay ng saplot sa hininga ng tao upang yung hininga niya, yun din ibabalik niya. After 1 week, makikita mo, nangingitim na lang yung tao. At yun ay kinamamatay niya because of too much inhalation of toxin that is also coming from his own body. So, nakakasama po yan. Ang nakakapagtaka kung bakit ito'y kinukonsinti ng mga health officials natin, dapat pag-aralan nila kung ano ang nararapat. So ngayon, since ito ay bacteria, lumalabas na yung announcement and meta-analysis na ginawa ng World Health Organization, kung talagang may ginawa nga sila, mali. So, hindi virus ito. Kaya nga, kung inyong mapupuna, pupunta po tayo dun sa mga solution na nangyayari ngayon. Merong mga orthomolecular doctors tayo, hindi yung mga pharma doctors. Ano po? Ang pharma doctor kasi, yan yung, kung ano lang yung nandun sa ino-offer ng mga pharmaceuticals, limitado lang sila ron. Yun lang yung piniprescribe nila. Pero itong mga doctor scientist natin, nakakapag-compound sila ng sarili nilang solution para masolusyonan ang isang sakit. So, itong ivermectin na naging controversial dahil nga lumalabas na epektibo ito dito sa tinatawag natin COVID-19, lalo na sa paglabas ng variant na COVID-21-22 na sinasabi nila. Dahil sa ito ay isang gamot na nung araw ay ginagamit natin sa mga parasitic worm ng ating mga alagang hayop, ganun din po sa tao. Yung pong Japanese na nakadiscover nito way back in the 80s, in fact, naging Nobel Prize winner yan in the field of chemistry. Unang ginamit doon sa tinatawag na river blind disease. Yan po ay nagsimula sa Australia. Naging halos pandemic yan sa Australia. Na kapag tinamaan kanyang sakit na yan, it's a form of parasite, it's a bacteria, na napakaliliit na hindi mo nakikita yan, and yan po ay sumasama sa daloy ng ating dugo at nag-i-stuck sa brain ng tao, sa utak. Kaya nga ang unang naapektahan ay yung mata o paningin ng tao. Kaya within 6 months, nagiging bulag ka na riyan. At nangyari din yan, kumalat yan sa South Africa. At ang ivermectin, ang solusyon na nagamit nila riyan. And they also found out na ivermectin is very good for malaria prevention. Ako mismo, noong mga years 2015, 16, 17, madalas ako sa Africa. And I was already more than 55. Pasok ka rin, kailangan mo ng yellow card na tinatawag. So bago ko umalis, kailangan pumunta ka sa South Harbour kasi doon nagpapabakuna para sa yellow card. Pero nung 58 na ako, going 60s,
nung bumalik ako ron, ang sabi ng mga doktor sa akin, engineer, hindi ka na pwedeng turukan ng vaccine kasi sa edad ninyong yan, mahina na ang immune system ninyo, baka lalo pa makasama. Anyway, yung old yellow card ninyo, pag pumasok kayo sa Africa, ipakita nyo lang yung yellow card ninyo, at the same time, emphasize ninyo na kayo senior citizen na at hindi na kayo ku-question, which I did. Until the last time I was there, I'm already 70 years old. Hindi na ako nagpapabaksin. Why? Doktor na mismo nagsasabi na pag umabot ka na ng 55 years old, bumababa ng immune system mo. So you're not allowed to take any more vaccine. Tama na yung vaccine na nakuha mo nung kabataan mo pa hanggang sa maging adult ka. Pero pag dumating ka na sa edad na yan, dapat no amount of vaccine will be introduced to your body. Kaya nga na naman, nagtataka ako ngayon kung sino pa yung mga senior citizen at mga bedridden pa, yung pa ang uunahin, i-vaccinate. Sa dyaryo nga ngayon na lumabas, ako'y nalulungkot dahil sinasabi nito mga congressman na nagpo-propose ng halos pinopropose yung compulsory vaccine na pati raw yung mga bedridden, yung hindi na makapunta sa barangay center para magpabakula, kailangan puntahan sa kanilang pamamahay at doon turukan ng bakuna. So, just imagine, ang tanong ko, ano na ba nangyayari sa ating mga doktor na nagpakadalubhasa sa kalusugan ng tao? At alam nila yan na mababa na ang immune capability ng mga senior. Bakit itong inuuna? Bakit pati yung bedridden, pinopropose nitong mga butihing congressman natin na hindi ko alam kung saan katwiran nila nakuha yan at kailangan bakunahan. Ito na naman po ang kahinahinala rito. Alam ng mga elitista ng ang ginagastos ng mga gobyerno sa buong mundo sa mga senior citizen ay napakalaki na. Sa Amerika, in fact, kapag senior citizen ka at pinayagan ng mga mahal mo sa buhay na ikaw mapawalay, ikaw dadalhin sa convalescent center at tuon na lang kayo lahat sa lahat ng senior doon inaalagaan. Libre lahat, etc. So, malaking gastusin po yan sa gobyerno. Sa atin, ganun din po. Ang mga senior, marami kaming privileges. May mga ayuda pa kami na so malaking gastusin din sa gobyerno. Kaya yun ang pinagtataka ko, itong mga elitista whose intention is to depopulate the whole world at mabawasan ng mga tao, inuuna itong mga may hina na ang kanilang immune system. Kaya nga po, again, para sa mga tao na nagkukumahog para mabakunahan at dyan sila tumatakbo sa kanilang kaligtasan dahil sa takot nila, dahil nga doon sa fear factor na ginawa ng media sa buong mundo, lahat ng taong natatakot ngayon, mga senior, etc., adults, umaasa sa vaccine na yun ang tinitig nila ng pag-asa para sila makaligtas sa pandemic na to. Mali po. Huwag po tayong magpabaksin. Ganito po yan. Kung inyong masusubaybayan, Pfizer mismo, at ganun din po ang Moderna, ay inamin nila na ang vaccine nito ay under trial. At kung inyong imbestigahan, itong vaccine nito ay binigyan lang ng 6 months for their marketing. 6 na buwan lang. And within that period, lahat yan dapat i-recall. Marketing kwan lang po ito. Bakit? Bakit binayagan? Kasi nga may pandemya raw, emergency. So even without an specific or sufficient trial, pinayagan nila for 6 months, pinayagan nila na gamitin sa tao. So again, dito may kumplutan na naman ang mga elitista together with governments. Mukhang nadiktahan na rin nila ang gobyerno para sundin ang kanilang
ang kanilang kagustuhan. So yung apat na supplier niya, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca at ang Pfizer, 6 months lang po ay pinayagan sa kanila because of emergency case. So saan kayo nakakita ng vaccine? Ang unang clinical trial ay gagawin sa tao. Ang clinical trial, normally yan ginagawa sa mga hayop, sa unggoy, sa daga, mostly sa mga yan, sa Mirka, dyan ginagamit, dyan nagki-clinical trial. Pero ito po, 3 months lang nila na-develop, sang-ayon sa kanila, ha? And then gagamitin kaagad ang tao as human trial for their clinical trial. Ngayon, balik tayo sa vaccine ulit. Itong vaccine na to, kung inyong imbestigahan at maso-source out naman ninyo yan, itong COVID vaccine na to, wala pa yung COVID-19, in-applyan na ng patent ng Pfizer sa Europa. In-applyan nila sa Amsterdam noong 2015 ng patent. Kung inyong babasahin yung almost 100 pages nilang patent, anyway, dun sa initial 36 pages lang hanggang 42 pag binasa mo, ang sinasabi roon, para siyang telemedicine ang epekto. Na kapag ikaw ay naturukan itong vaccine na to, merong kakayahan sila sa kanilang control na mamonitor ang blood pressure mo, ang kondisyon ng cholesterol mo, kondisyon ng PSA mo, etc., etc., through the vaccine. So anong ibig sabihin nito? Meron silang inilagay dito na something, siguro, electronic equipment whatsoever, para mamonitor ang isang tao na nabigyan ng vaccine na ito na tinatawag nilang vaccine for the COVID-19. In 2015 yan, ha? Wala pa ho yung COVID-19. Okay. Noong 2017, in-applyan uli nila yan sa Amerika ng patent. Ngayon, binasa ko na naman yung patent nila. Dito na lumalabas yung mRNA nila. Na kung sa aming mga electronic engineer, ang equivalent po nito ay parang RFID. Na hindi lang telemedicine kundi RFID. Na ang sinasabi rito, may kakayahan sila na i-modify yung DNA ng isang tao through the vaccine. So, itong vaccine na to, katakataka na-develop ito nang wala pa yung pandemya. So, kung iisipin mo, sa isang karitela, ano ba na una? Kabayo o kalesa? Dito nangyari, yung kabayo nasa likuran, yung kalesa nasa harap. So, yan na lang ho. Konting common sense lang na analyzing natin, kahina-hinala na po yan sa mga nangyayaring yan. So, kaya nga po kami, pag sinasabi namin na ako'y membro din po ako ng Concerned Scientists Society of the World, SG po ako ron. Pag kami nagko-conference, pinag-uusapan namin yan, sabi nga namin, we're not so worried about that because people would know. And if the people will use their common sense, they should not be part of the fear factor na ginawa nito mga elitistang ito. Hindi tayo dapat matakot. Kasi makikita natin na sinadya po ito. Intimidation po ito para kapag natakot ka, anumang klase ng bakuna i-introduce sa iyo, talagang kukunin mo. In fact nga, pipilahan mo pa nga dahil sa takot mo. Pero mali po yun. Dahil sa takot natin, lalo lang natin paiiksi ng buhay natin. Kasi again, bumalik tayo doon sa interview kay Fauci. Si Mr. Fauci po ay isang executive po ng mga big pharma. Isa ito sa mga advisor sa Amerika when it comes to vaccine at saka ito mga epidemyang ito. At inamin niya na itong bakuna na ito may several stages. Okay? From mild to medium to etc. Okay? At inamin din nila na ang bakunang ito ay ine-expect nila ng, of course, may adverse effect ito, na yung mga adverse effect nito can happen in few hours, within 6 months, 1 year,
2 years, after 3 years. Ang pinaka lifespan mo rito is up to 3 years. Kung wala kang naramdamang adverse effect in the first year, maaari mangyari ito in the second year hanggang sa pangatlong taon. At ang percentage of mortality na talagang paulit-ulit na sinasabi nila, 3 years. So kung nagpabakuna ka ngayon, hintayin mo. Kung wala nangyari sa the first few months, first year, second year, but definitely on the third year, panalangin mo na huwag kang mapasama dun sa tinatawag nilang 85% mortality rate ng tinatawag na, yun nga, it will be the end of your life on the third year. So, bakit napakahaba? Of course, kaya napakahaba kasi tignan mo naman na psychology nito. Kung nagbako naman yung kapitbahay ko, okay, kasi 5 years program itong vaccine nila until 2025 ito. On the first year, wala nangyari. Wala naman pala adverse effect. Sige, pila na rin ako, pabakuna na rin ako. Total, libre naman. Okay, so, nabakunahan ka. And then, yung isang kapitbahay mo naman, 2 years na, wala naman nangyari, malakas pa rin, etc. So, yung kapitbahay niya, pabakuna na rin ako, 2 years, wala naman nangyari sa kanya. Ang hindi nyo alam, habang tumatagal ito, diyan nila inilalagay yung kanilang intention. Na ang intention nila riyan, malagyan kayo ng isang tinatawag na synthetic device na isasama yun sa vaccine. Ngayon, sa mga nakikinig sa akin, maaaring sabihin ninyong may diferensya ako sa utak dahil paano ipapasok ang isang device o equipment sa bakuna. Okay, isa po akong nanotechnologist. Ang nanotechnology po, kung maraming advantage yan, napakarami ring disadvantage niya. Napaka-dangerous po ng nanotechnology. Because bibigyan ko kayo ng example, hindi ko lang na-prepare yung presentation ko. Yung isang equipment na ginagamit sa kalye, pansira ng konkreto. Through nanotechnology, pwede namin yung paliitin up to 0.08 micron. Ano pong 0.08 micron? Sinlaki po ng hibla ng buhok natin. Napakaliit. Na kung hindi mo ilalagay sa electron microscope, hindi nyo makikita yan. So, yan po ang iahalo dyan. So, kapag in-injection sa inyo, maalala ko nga pala, sa France nangyari na yan. Noong February yata, nagreklamo yung mga mga tumanggap ng bakuna dun sa mga adult doon kung bakit daw yung hiringgil lang ginamit ay napakalaki. So, at nung kanilang in-examine, meron silang nakuha na maliit na bagay na ang tawag na lang nila ron parang synthetic item na napakaliit. At agad-agad yun, binawi ng vaccine producer. Hindi nila tinigilan hanggat hindi ibinalik sa kanila yung nakuhang yun. So, yun yung sinasabi ko na inilalagay doon at yun ang gagawa ng pandemya sa loob ng katawan ng tao mo, ng pagkatao mo. Yun din yung device na pwede niyang i-modify yung DNA architecture ng katawan ng tao. At yun din yung device na anong tawag dito? Yun ang device na nabubuhay siya dahil dun sa temperatura ng tao. Kaya nga, yan device na yan, lalakad sa katawan mo yan, maimbak yan dito sa noo mo. Bakit sa noo? Malapit sa utak. Kasi yung temperature ng tao is higher on the upper part dito sa membrane natin. At yung temperatura ng tao is more than enough for each battery to continue functioning. Magtataka na naman kayo, battery operated ito, paano nalagyan ng ganung kaliit na baterya yung device na yan?
Okay? Pero nangyayari po yan. Meron na po tayong mga nanomaterials na ganyan po kaliit na pwedeng ipasok sa katawan ng tao nang hindi natin mararamdaman. Okay. Itong sinasabi kong ito, maraming hindi maniniwala, lalo na kung wala kayong experience sa laboratory, sa nanolaboratory at saka sa technology nito. Marami na po tayong technology na anong tawag ito? Parang himala kung ating bibigyan ng pansin. Na dahil sa hindi pa namin nilalabas sa publiko yan, maraming hindi nakakaalam. So, ngayon napilitan kaming ilabas sa publiko na yan dahil nga nangyari na itong pandemyang ito at nais namin na huwag magtagumpay itong mga elitistang ito, itong mga kabal na ito, na walang hangarin kundi bawasan ang tao sa mundo. Okay? So, kung meron kayong mga katanungan, ipadala nyo lang sa FB account ng ating istasyon at aking tutugunan yan. Kung hindi ko matugunan sa ngayon, tutugunan ko po yan sa next episode po natin. So, siguro pwede ko nang ikat na muna riyan at next episode, ikukontinue ko po riyan at nang maunawaan ninyong lahat kung ano talaga itong pandemyang ito. Ito ba ay talagang pandemya o ito ay sinadya o kung ano man. So, huwag ko kayong magatubili kung kayo may katanungan. Okay lang din sa akin at tawagin ninyo ako sigurong may depresya sa utak sa mga pinagsasabi ko, pero patutuhanan ko po sa inyong lahat yan. Ipadala lang ninyo sa akin yung inyong mga suspecha, yung mga bagay-bagay na gusto nyo pang malinawan at akin pong sasagutin yan sa mga susunod na episode po natin. So sa ngayon, siguro magpapaalam na muna ako at itutuloy po natin ito sa susunod dahil continuous naman po itong episode natin na ito. At kung inyo mamarapatin po, pwede sigurong hanggang dito na lang po muna tayo at ituloy po natin sa susunod po. So lahat ng inyong katanungan ay inyong i-forward sa FB account po natin at susubaybayan ko pong lahat yan at sasagutin ko po lahat yan ng ayon po sa aking nalalaan. Wala po ako itatago sa inyo at ang lahat ng sekreto ay ilalabas ko para nang sa gayon ay malaan niyo yung lahat ang mga bagay-bagay at nang hindi tayo gawing ignorante nitong mga taong walang hinangad kundi mabawasan ang populasyon ng ating mundo. So, ako yung mamamaalam na muna sandali at maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay patuloy kayong sumubaybay dito sa Pinoy Discoverer. At salamat din sa ating broadcast technician at pamunuan ng Pinoy Stream, Versatile Radio at BDT Radio Productions. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Ito po ang inyong host, Engineer Pelagio Jun Batong Jr. At sa pamamaalam kong ito ay aasahan kong kayo ay makakanig ko sa susunod na mga episode natin. At ipagpapatuloy natin ang ating talakayan at harinawang meron kayong konting natutuhan kung ano man at sana isubaybayan nyo ang Pinoy Discoverer at sa ngayon paalam na po muna sa inyong lahat. Thank you po. Inyong napakinggan si Engineer Pelagio Jun Batong Jr., ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Naway may napulot kayong kaalaman at magsilbing gabay ninyo sa pag-unlad. Pinoy Discoverer. Pinoy